Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga tricycle driver kahit ngayong holiday. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, nabigyan na ba ng ayuda ang lahat? Matatapos ba yan ngayong araw? Cheryl, meron namang mga nabibigyan na ng ayuda ng mga tricycle driver dito nga sa cash relief assistance ng DSWD. Pero alam mo, dito sa Quezon City, mas marami pa rin ang hindi nakakatanggap pa ng tulong pinansyal mula nga sa ahensya. Dito nga sa area namin sa may Quezon City Hall kung saan pinagsama-sama na muna yung 6 na distrito at yung 6 na payout sites para nga sa special payout site ngayong araw kahit holiday, talagang makikita mo, halos kakaunti lamang yung pinaka nakakalusot at nabibigyan ng 5,000 pesos na ayuda. Sa tala ng Quezon City LGU, nasa 6,000 pangalan ang kanilang isinumite, no, na idinagdag dito nga sa DSWD na unang nagreklamo na nawala sa listahan or sa master list. Pero ngayong araw, according sa DSWD na nakausap natin, nasa 445 lang ang nasa payroll nila for today. Kaya marami sa mga nagpunta dito nagbaka sakali lang daw kahit alam nilang wala sila sa payroll list, baka daw aabot ng hapon, mabigyan sila. So technically sa tanong mo kung mabibigyan ba't matatapos ngayong araw, ang sagot, hindi. Dahil talagang marami sa mga ito, kulang pa yung detalye na kinakailangan pa rin daw ng ahensya at patuloy pa rin daw yung kanilang verification at processing dito nga sa mga isinumiting pangalan. Pangalawa, dun sa mga hindi nakapunta sa nakatakdang schedule nito nakalipas sa 3 araw, magkakaroon pa ulit ng another special payout for them at di sila naisama today sa payout ngayong holiday. So mukhang maglalaan na lamang, sabi ng DSWD, ang ahensya ng special payout para sa mga hindi pa rin nakakakuha ng ayuda. Cheryl. So hanggang kailan yung magiging extension? Magkakaroon ba ulit tomorrow or next week na yan ulit? Nung tinanong natin yung DSWD, Cheryl, kung kailan nga ba yung next na sinasabi nila mga susunod na payout schedule para sa mga apektadong tricycle drivers, hindi pa nila ito masagot sa ngayon dahil nga patuloy pa rin daw nilang pinoproseso yung mga datos na ibinibigay sa kanila ng mga kada LGU dito sa Metro Manila. Ang pinaka sinasabi lamang ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang makakalimutan at walang hindi raw makakatanggap ng mga tricycle driver sa kanitong programa ng AIX, no? It just so happen na hindi sila magkakasabay-sabay ng pagtanggap nitong 5,000 pisong ayuda. Ito kasi yung nagiging problema, Cheryl. Sa kada toda, nagkakaroon ng inggitan or comparison dahil yung iba nakakakuha habang yung iba naman hindi. At hindi masagot naman ng LGU itong bagay na ito kasi nga DSWD ang nagsasala ng mga naturang listahan. So wait and see ang nangyayari sa ganitong klaseng sistema at umaasa sila na sana raw ito doon na ng DSWD yung listahan at talagang one time masabi na nila kung sino-sino talaga makakatanggap o hindi para daw hindi na pabalik-balik yung mga tsuper sa mga payout schedule at payout site dahil talagang lumalaki na rin di hamak yung kanilang gastos, pagpapa-photocopy ng mga requirements at yung pamasahe nila dahil palayo ng palayo yung payout site sa kanilang mga lugar. Cheryl. Mon, okay, ang problema ay yung listahan. So ano bang ginawa ng LGU dyan? Baka naman kasi tinanggap lang nila yung listahan, ipinasa nila sa DSWD. Tinulungan ba man lang nila or sa LGU pa lamang sana, nilinis na, di ba? Dinoble check na yan para pagdating sa DSWD, yung panahon nga ng bigayan, wala ng aberya. Tama ka dyan, Cheryl. Yan din yung mga mismong concern ng mga TODA na nakakausap natin na ang una nga tingin nila bakit man lang daw hindi nasala kaagad ng lokal na pamahalaan or yung pinaka-tricycle regulation unit na nag-handle sa kanila or department dito sa mga detalyeng sinasabing nakitang may kakulangan ng DSWD. At pangalawa naman, ang talagang pangamba nila, nabibigay ba talaga sa DSWD yung mga listahan dahil maaari may ibang listahan daw na nakikita at talagang napapadala sa DSWD. Hindi yung listahan mismo na ibinibigay naman ng mga kada TODA
ng kada LGU naman. So these are the common concerns na sinasabi din dito. At sabi naman ng lokal na pamahalaan na nakausap natin dito sa Quezon City in particular, mukhang right after this, mukhang masasalain pa nila itong mga listahan ng kada todang kanilang hinahawakan para daw hindi na maulit yung ganitong klaseng eksena. Cheryl. So sa lahat ba ng syudad dito sa NCR, ganyan ang problema? May ganyang problema? Or may at least man lang isang syudad na nabigyan lahat, walang aberya at all? Mukhang lumalabas, I cannot speak sa lahat ng LGU, pero lumalabas na halos karamihan may mga ganitong klaseng problema. Kaya nga ngayong holiday, hindi lang Quezon City ang talagang nagkaroon ng special payout schedule. Nandiyan din ang Caloocan, Marikina at saka Parañaque na malalaking bilang din yung mga hindi nakatanggap pa ng mga tricycle drivers dito sa 5,000 pesos na tulong pinansyal na malaking bagay daw sa kanila, lalo't patuloy na tumataas yung mga presyo ng gasolina at iba pang mga bilihin, isabay pa na yung pabalik-balik na dito, dagdag gastos din sa kanila. Imbis na ito sana, makakatulong na kahit paano pang tawid nila sa pang-araw-araw. Cheryl. Mon, kailan naman ang bigayan ng financial assistance sa iba pang mga tsuper at paano naman ang magiging sistema rito? Starting next week, mga kapatid, by Tuesday, magsisimula naman na ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa iba pa mga tsuper ng pampublikong sasakyan at mga riders. Uunahin nila sa Tuesday ang mga TNVS drivers. Nasa 34,000 yan, mahigit. Habang sa Wednesday, ang mga jeepney drivers, nasa 26,000 yan. Habang sa Thursday and Friday naman, ay yung mga delivery service riders na nasa 76,000 at yung mga motorcycle taxi riders naman ay sa Sabado na nasa mahigit 34,000. Itong mga bilang na binabanggit natin, nanggaling daw yan sa LTFRB. So sa mga nabanggit na mga TNVS, jeepney, delivery service at saka motorcycle taxi riders and drivers, makukuha at malalaman yung listahan na yan mula sa LTFRB. Magkakaroon lamang ng payout, ipapadaan lamang yan, yung venue, sa mga LGU. Pero again, yung listahan ay manggagaling ho sa LTFRB. Ia-anunsyo nila yan sa susunod na linggo. And then, the week after that, sisimulan naman na, after Holy Week in particular, yung mga tricycle naman sa mga probinsya or sa labas ng Metro Manila. Bagay na ito yung pangamba ng mga tricycle driver dito sa Metro Manila na oras daw masimulan yung iba pa mga pamamahagin ayuda sa ibang mga sektor, baka makalimutan na raw sila. Pero again, ang sinasabi ng DSWD, wala raw makakalimutan na mabibigyan ayuda dito nga sa hanay ng mga tricycle driver. Basta lehitimo at masusunod yung mga requirements. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.